Sabi nila ay kumakain daw dito dati si Jose Rizal at Andres Bonifacio. Kung totoo man o hindi ay nakakamangha na may isang kainan na inabot ang panahon nila. This is Toho Pachiteria Antigua, also known as the oldest restaurant in the Philippines. Since 1888 pa yan. Kakainin natin ang mga di umano kinain ng mga bayani ito, pero bago yan ay dadaanan din natin ang ibang legendary kainan na since 1949, 1936, 1929 at 1920 pa. Oldest restaurants in Manila food crawl? Let's go! Dine natin sisimulan sa Little Quiapo, a 76-year restaurant dine sa Maynila. Noong 1949 na itinayo ni Ireneo Bartolome ang Little Quiapo Restaurant na naging tambayan ng mga estudyante at pamilya sa Maynila. Sumikat ito sa kanilang creamy halo-halo at espesyal na palabok na talagang comfort food kung ituring. Marami ang bumabalik dito hindi lang para kumain, kundi para magbalik tanaw sa kanilang kabataan. Kung hanap mo ay klasikong lasa na hindi kumukupas, dito ka na sa Little Quiapo. Ari ang pinakabatang restaurant sa listahan natin ng ating kakainan. Biruin mo yun, 76-year-old restaurant, yun ang pinakabata. Alam nyo na this is gonna be a legendary food trip. At since 1949 pa yan. Yan, ito yung story nyo. Cute ng story nyo. Nagsimula siya bilang sorbetero. Tapos, yan, nagtayo siya ng kainan. Dati sa, sa UP. Tapos kaya pala Little Quiapo yung pangalan. May nag-comment na tao na ang dami naman tao dito parang Quiapo. At hanggang ngayon, ang dami pa rin kumakain para pa rin Quiapo. Para yung menu nila. Marami rin pagpipilian pero nandito tayo para sa kanilang legendary combo na palabok at rin nakahiwalay pala na menu, yung halo-halo nila. Ang orderin namin ay tigisa kami ng palabok na short order. Tapos, hati na lang kami sa isang halo-halo fiesta. Grabe rin na yata ang pinakamasarap sa palabok na nakita ko. Looks good at ang bango. Naamoy ko yung tinapa flakes. Yan, may pusit, meron tokwa, merong itlog. Ay, this looks good. At ang halo-halo fiesta, yan, nakayat na. Yan, grabe naman to. Very simple lang. Kung titingnan mo, parang simple lang palabok sa halo-halo. Pero, dekada na ini-enjoy to ng mga tao itong palabok sa halo-halo combo. First time ko dito, can't wait to try this. At yung sinasabi ko, yon sakto naman pala yung sarsa sa pinaka-noodles niya. Yan, no? Ang bango ng palabok na to. Yan. Try muna natin ng walang kalamansi. Ayan, may pusit, saka tokwa. Big bite agad. First bite. Thank you, Lord. Siguro, 85% ng sarap niyan ay nasa sarsa. And yung alat nito, yung pagka-umami niya, yung palang, panalong-panalo na itong palabok na to. On the salty side siya, lasang-lasang mo yung tinapa flakes, kaya may kalamansi yan. Lagyan natin ng kalamansi. Yan. Grabe, kapit na kapit yung sarsa. This is comfort food right here. Hindi na nakakapagtaka kasi yung pinaka-founder niya nagsimula bilang sorbetero, di ba? Which is another comfort food na talagang childhood favorite ng mga tao. So itong mga produkto niya, tulad na rin palabok, ay based on that foundation of providing comfort food sa mga Pilipino. Yung tofu, a little, hindi siya ganun ka-fluffy, pero ina-absorb din niya yung lasa ng sarsa. Alam nyo, una namin plano, maghahati na lang kami ni Aisha sa isang palabok. Buti nila, nagtigisa kami. Ari ang mga solo order, although marami, pero pang solo lang talaga. Bago nating balikan, pero ito, yan, nagsalo na lang kami dito. Natulo na. Ito munang ice cream. Ice cream muna. Yung typical na masarap na ube ice cream ng mga Pinoy. Kaya pala rin may platito sa ilalim. Talagang magkakayatan. Bawasin muna rin ibabaw. Yung halo-halo naman nila. Kumbaga, ito yung pinaka-basic na halo-halo na kinalakihan natin. Yung mga sahog gayon. Kumbaga, nothing special, but that's not necessarily a bad thing dito. Little Quiapo is all about comfort food. And ito yung halo-halo na kinalakihan natin bilang comfort food.
Ang daming laman, ang daming sahog, may nata, may favorite, may ube, yan, may saging pa. Ang sarap ng pagkakatamis, ang sarap ng pagkakamilky. Ari sadya ang combo na hindi pinaghihiwalay. Are, kahit hindi ko sabihin ang pangalan ng restaurant, pag nakita nyo ang dish na to, ay alam nyo na kung nasaan tayo. Narinig tayo sa Aristocrat Restaurant. Yan, a legend in itself. Kilalang kilala ng mga Pinoy here and abroad. Noong 1936 ay nagsimula ng maliit na mobile canteen si Engracia, Aling Asyang, Cruz Reyes at dito isinilang ang Aristocrat Restaurant. Kilala ito sa kanilang legendary chicken barbecue na naging paborito ng mga Pilipino sa loob ng higit 8 dekada. Kamakailan, kinilala ito ng Taste Atlas bilang isa sa most legendary restaurants in the world. Ang tanging Filipino restaurant sa listahan, patunay na world class ang lutong Pinoy. Mahalaga ito dahil hindi lang basta kainan ng aristokrat, kundi simbolo ng ating kultura at pagmamahal sa sariling pagkain. Siyempre, matik na order din yung 3-piece chicken barbecue nila. Napaka-solid niyan, napaka-classic niyan, napaka-legendary niyan. Okay, gusto kong humigop ng sabaw. Gusto ko sanang pork sinigang. Sabi ni Macy's, bangus na lang daw. Ito pagbigye. Are, sinigang na yan ng bangus tayo. At alam mo na legendary isang restaurant pag may mga picture na gayaan. Ayan, narin na tayo sa Aristocrat Restaurant. Paborito ng maraming Pinoy. Classic, a legend. Tapos sasamahan natin yung chicken barbecue ng sasandok na tayo na rin sinigang na rin, na belly. Yan. Ari talagang aristocrat ay parte na ng buhay ng mga Pinoy. At ari sadya ang dish na binabalik-balikan. Probably the best chicken barbecue, in my humble opinion. Yan. Tapos syempre paired with their equally legendary na Java rice. Sa chicken muna tayo. First bite. Thank you, Lord. Yung tama-tama, sweetness lang. Not too sweet, juicy, and sticky. Hindi pa yan ang best part. Yan, lalagyan mo ng kanilang barbecue sauce. Tapos, together with the Java rice, yan ang legendary bite din sa Aristocrat. Sa sobrang legendary ng Aristocrat, for sure, most of my viewers ngayon ay nakapag-celebrate na, nakakain na din sa Aristocrat. Yan ay basta may graduation, birthday, anniversary, reunion, reception, ay marami na napasaya ang Aristocrat. Kayo ba, anong na-celebrate nyo dito? Let me know in the comments. Samahan natin ng sinigang. Kumbaga, typical na Pinoy food na done right with the story to tell. Marami rin sa inyo mga balikbayan na ang istorya, pagkalapag sa airport, di niyan diretsyo. Kaya naman, bukod sa pagiging one of the oldest restaurants, ito na, ang pinaka-legendary na restaurant sa buong Pilipinas. Kasi according sa Taste Atlas, kasi naglabas sila ng 150 most legendary restaurants in the world. Aristocrat na ang kasama sa listahan, making it, by default, according to Taste Atlas, the most legendary na restaurant din sa Pilipinas. Ito, big reason for that. Abangan nyo, may dessert pa tayo mamaya, ha? Legendary na rin yun. Tulad na rin, gulaman sa tago nila. Tapos pagkakain mo, sisili ka din sa The Aristocrat Bake Shop. Papakita ko sa inyo yung paborito namin cake din. Yun na rin ang ating panghimagas. Yun, yung Torta de los Reyes ko po. Mahigit 1 dekada ko ng paborito yan. Yun. Favorite, na-miss kita. Ayan, syempre, kulang ang trip mo sa Aristocrat kung hindi ka dadaan sa bakery nila at bibili na rin Torta de los Reyes. Papakita ko na sa inyo, bago namin tapusin ang aming pagkain. Yan. Kami ni Mrs. boyfriend-girlfriend pala ang nung kami sa Pasay pa nakatira ko, lagi kami nabili na rin. Yan, so layered siya na cake. Lots of different textures. Yan. Hindi ka napapaibig dyan.
sarap pa rin. Tulad na ng chicken barbecue sa main branch ng Aristocrat ay hindi nagbabago. Aristocrat, one of the oldest restaurants, and all signs are pointing na tuloy-tuloy lang ang Aristocrat. Mainstream brand na siya. Makikita mo na sa pinakamalapit na mall sa'yo, deserving of its status, not only as one of the oldest restaurants din sa Pilipinas, but also the most legendary. Next stop natin, Ramon Lee Pansiteria. Since 1929 pa yan. Anong special din bukod sa sila mula 1929 pa? Meron silang pinauso din na nai-enjoy natin ngayon sa mga paborito nating fast food. Noong 1929 ay itinayo ni Ramon Lee ang Ramon Lee Pansiteria sa Santa Cruz, Maynila. Pinakasikat dito ang kanilang fine meal na tinuguri ang lolo ng mga combo meal dahil kompleto na sa pansit, ulam at kanin sa isang plato. Halos isang siglo na itong paboritong tambayan ng mga estudyante, empleyado at pamilya na naghahanap ng sulit at masarap na kainan. Ano yung sinasabi ko sa inyo na pinauso nila, yung fine meal. Kumbaga sa alam natin ngayon, Laureate o kaya combo meal sila ang nagpauso niyan, kung di ako nagkakamali, nung 60s iyan, 300 pesos. Kompletong-kompleto na. Fine meal na yan. Nandiyan na yung mga best seller nila. Yung kanilang fried chicken, saka yung pancit canton. At ari talaga, yan ang nagpasikat sa kanila. Yung kanilang fried chicken buti at kasama ng kanilang fine meal. At kita nyo naman ang datingan ng kainan na ari. Classic na classic. At masasabi mo sadyang legendary isang restaurant pag may nakita kang gayaan. Yung mga picture ng mga sikat, tapos medyo kupas na ang mga picture, tapos yan may mga newspaper write-ups pa. The stories that they can tell. Sila since 1929 pa. Yan, ari yung menu nila. Madami rin silang pagpipilian. Ang in-order namin ay itong fine meal, saka isang budget meal. Hati na lang kami dyan. Yan, grabe naman tong fine meal na to. Fine meal nga akong fine meal. Kompletong-kompleto. Narin na yung bestseller nila. Nandito yung chicken. Nandito yung pancit canton. Merong yangshao rice. Merong Shanghai. Merong soup. Merong pang saging. Nako po. Pasalamat tayo sa Ramon Lee's Pansiteria. Meron tayong mga Laureate saka mga combo meals ngayon. Dahil sa kagustuhan nila na mag-offer ng isang kumpletong dish, isang kumpletong meal for the working public na naghahanap ng nakakabusog at masarap na pagkain. Ari na iyon. At ari na yun, yung kanilang famous na fried chicken. Kapag fine meal ay 1/8 of a chicken ang kasama. Si Aisha, in-order ko ng budget meal yun ay 1/4 chicken. Pero yung chow rice lang ang kasama. Ito, kompleto na. Ito na since the 60s. Fine meal. First bite. Thank you, Lord. Napaka-juicy, oily, and really tasty. May konting sweetness, nandun yung pagka-salty niya. Wow! Tingin ko bagay na bagay yan din sa pansit nila. At kita nyo naman, halos umapaw na sa plato. Pansit. Classic na pansit canton taste. Ano naman yung soup nila? Yan, may tokwa, may pork. Ayos na addition sa fine meal. Tapos sa rin Shanghai nila. Ang laki ng Shanghai, oh. That. Kala ko yung lumpiang gulay, eh. Hindi siya crispy, pero really meaty. Kita nyo naman, punong-punong oh. Karning-karni. Lagyan natin ng sauce. Itong chicken, lagyan din natin ng sauce. Pero actually, hindi na kailangan eh. Sarap na ng pagkaka-salty niya sa tamis eh. Yangshao. Itong Ramon Lee's Pansiteria, legend siya dahil sa dalawang bagay. Una, one of the oldest restaurants sa Manila. Pangalawa, yung legacy nila, yung fine meal nila na really fine. Dito kahit yung fried chicken, pancit, saka yung fried rice lang, saka yung yangshao lang, sulit na yung 300 eh. May Shanghai pa, may soup pa, may saging pa. Kaya masarap kumain sa mga ganun yung mga luma ng restaurants. Parang may imagine mo yung buhay noon, buhay nung 1929. Ano kaya buhay ng mga tao noon? Buhay nung 60s. Paano kaya ang mga tao noon at naisip ng Ramon Lee's Pansiteria na mag-offer ng fine meal?
They have loads of stories to tell. At hindi man tayo nabuhay nung panahon na yon, ay nasi-share natin kung ano yung mga pagkain na in-enjoy nila noon. Kasi kung hindi ako nagkakamali, ay mga original recipe pa. Kung ano yung in-enjoy nila noon, yun pa rin ang in-enjoy nila ngayon. Solid stop sa ating oldest restaurants in Manila food crawl. See you sa next one. Yan, narinig na tayo sa lolo ng mga mami. Dini daw talaga ang classic na mami sa Mamunluk. At taray, malaki yung kainan nila. At pagpasok mo, yung amoy nung pinakulo ang mga buto-buto, yung kaldo, yung sinasabi nila na amoy medyos daw. Pero yun ay amoy ng kaldo. Noong 1920 ay itinayo ng immigrant na si Mamunluk ang kanilang maliit na karinderya na naging simula ng Mamunluk Restaurant. Dito di umano pinanganak ang unang mami na mula daw sa kombinasyon ng kanyang apelyidong Ma at salitang Cantonese na Mi o noodles. Kaya't literal na ibig sabihin ay noodles ni Ma. Mula sa simpleng kariton, lumaki ito bilang paboritong kainan ng mga Manileño at naging bahagi ng culinary history ng bansa. Kung gusto mong malasahan ang pinagmulan ng mami sa Pilipinas, dito ka na sa Mamunluk. Yan, ang menu nila, simpleng-simple lang. Why change what works? Dito tayo syempre sa original mami. Magla-large tayo. Tapos, siopaw asado. Yan sadya ang panalong combo dito. At masasabi mo talaga na luma at legendary ang isang restaurant kapag yan may mga lumang newspaper clippings na mga features nila. At isa pang sign na isang legendary restaurant pag may mga gayaan, mga artifacts. At mga lumang pictures, mga larawang papas. Yan, naka-ready na din yung noodles, tapos chicken. Chicken at pork yung classic. Yan. May beef mami rin sila din Pero dun tayo sa classic yun talaga. Pero parang kakapaibig din sa susunod ka sa akin. Tapos ari sinasabi nila, ari yung naaamoy nyo sadya. Yan yung kaldo sadya. Yung pinakasabaw nila. Tapos yan, nakapatas na din ari yung classic. Handa na sa mga mangangain. Yan, ari ang pasimuno ng Mamunluk. Ang lolo ng mga mami, the Mami King of the Philippines. Ari na. Ayan na, narinig na tayo sa lolo ng mga mami na kung papaniwalaan natin ang claim nila ay sa kanila lang galing ang word na mami. Ayan, so ito yung kanilang pinaka-classic na mami. Kita nyo yung broth, almost clear, although may pagka-cloudy ng konti. Parang almost like, almost milky. Tapos, may firm noodles, maraming noodles. And marami ring chicken slices at pork slices. Kainin muna natin ito ng walang kahit anong condiments. Pero pagsamahin na natin chicken, pork, noodles, konting sabaw, first bite. Thank you, Lord! Ito talaga yung classic na mami na taste Yung napakalinis lang, almost kulang sa lasa. Ito yung makukulangan ka ng lasa kung sanay kayo sa mga mami, yung mga makukulay, kung talagang alam mong malalasa. Ito, lasa lang talaga nung pinakuluan na buto-buto, konting alat. At firm noodles. Tapos, kung nakukulangan ka talaga sa alat, ito, may condiment na patis. Ako, medyo dadamihan ko, haluin. Saka syempre, basta mami, yan man etong classic o yung mga modern mami, kailangan yan ay maraming paminta. Yan. Yung patis na talaga yung nagpa-level up dito. So dito, kita nyo naman ang dami kumakain dito. A lot of OGs, a lot of old-timers, yung alam mo na siguro mga bata pa lang kumakain na sila dito.
at come and go ang mga tao. Sabi nga ni Aisha ni Rebenjo, isang movie daw, yung sina Juday, na dito daw sila nakipag-break sa mga asawa nila kasi come and go daw yung mga tao. So pwedeng pagka-break mo, ay aalis ka na. Hindi ko napanood yun so hindi ako makarelate. Tapos na rin yung siopaw nila. Ang laki din ng siopaw Yan, uy, medyo na-reveal yung laman Yan, natin yung papel. Tapos pakita natin yung, uy, nice. Okay. So, medyo marami rin yung yung pinaka bun. Lalagyan mo na kagad ng siopaw sauce. Hindi pwedeng mahiwalay yan. Sarap! Actually, between the two, kung tatanungin nyo ako ano yung babalikan ko dito sa Mamonluk, yung siopaw. Masarap yung mami, lalo na kung gusto mo yung classic na sarap, pero basta gusto ko itong siopaw. Siopaw sauce, a little hot sauce, a lot pala. Pero kung ano ma'am, hindi pinaghihiwalay yan. Tapos balita ko, correct me if I'm wrong yung anak daw ng mga founders ng Mamonluk nagtayo ng Masuki. Yung isa ko rin gusto na mamihan sa Binondo, sikat na sikat din yun. Almost same, if not the same flavor profile. Doon, ang ginagawa, yung siopaw sauce, nilalagay sa mami. Tapos, lalagyan ng hot sauce. Makes a lot of sense since combo naman talaga yung kanilang siopaw saka mami. And this will add depth sa flavor, particularly sweetness, and syempre anghang. Again, ito yung classic taste ng mami. Classic combo. At may rason kung bakit tari ay kasama sa oldest restaurants at hanggang ngayon ay narinig pa. Masarap sadya. Noong 1888 ay itinayo ang Toho Pansiteria Antigua. Ayon sa lokal na kwento, madalas daw dito kumain sina Andres Bonifacio at Jose Rizal. Si Bonifacio daw ay umo-order ng pansit canton at asado bago dumalo sa pulong ng Katipunan. Habang si Rizal naman ay dumadaan dito para sa kanyang paboritong pansit at lumpia bago bumalik sa Intramuros. Bilang pinakamatandang kainan sa Pilipinas, saksi rin ito sa kasaysayan ng ating bansa. Kung gusto mong malasahan ng mga pagkain tinikman di umano ng ating mga bayani, puntahan mo na ang Toho Pansiteria Antigua. Grabe yung feels dito knowing na 1888 pa ay narinig na ang Toho Pansiteria Antigua. And kung maniniwala tayo sa local lore ay kumain din si Jose Rizal at Andres Bonifacio. Daming pagpipilian. So according sa research ko, si Jose Rizal daw ay umu-order din ng, nasan yun? Yang Chow fried rice. Yan, order tayo ng small, saka ng Shanghai. Nasan yung Shanghai? Lumpiang Shanghai yan. Umu-order siya niyan. Saka pareho sila ni Andres Bonifacio na nagpapansit din So, pansit canton. Order tayo ng pansit canton. Tapos si Andres Bonifacio daw umu-order din ng asado. Yan, puro small lang o-orderin natin. We're gonna eat what our national heroes supposedly ate. Ayan na, narinig na tayo sa oldest restaurant in the Philippines since 1888. Grabe, hard to imagine na 1888, panahon ng ating mga bayani, ay meron ng kainan na garne at nakatayo pa hanggang ngayon. These walls could talk. Imagine the stories that they would tell. Grabe, almost a literal time machine. Yan. Ari daw ang paboritong kanin ni Jose Rizal. Yang siya, kuha na tayo niyan. Tapos, bago daw siya pumasok sa Intramuros, nagsha-Shanghai din. Shanghai muna tayo. Wala munang sausawan. First bite. Thank you, Lord. Kung totoo ang balita na kumain din si Jose Rizal, siguro ang hilig niya sa Shanghai ay yung malutong, yung malasa, meaty. Ari iyon, yung Shanghai ng Toho Pansiteria Antigua. Sasawsaw natin sa sauce niya. Yan. Tapos, yayangsiaw na tayo. Tapos, si Andres Bonifacio daw naman ay asado ang hilig. Yan. Bago siya umattend ng meeting ng Katipunan,
kumakain na rin. Sarap! Ang lambot ng karne, napakalambot ng taba na tutunaw. Tapos yung manamis na miss, alam mo yung lasa nito, almost like Christmas ham. Tama-tama, bare months na. Mayroong Christmas feels na to eh. Alam mo, para mag-level up yan, namimili ng may taba, yan. Sausaw natin sa ano, para lang may alat, asim, saka anghang. Bagay sa sausawan, bagay sa yang chow. Nakakatuwa. Kasi etong kainan na to, na-survive niya World War II. Imagine mo in rubble ang Manila, tapos na-survive niya yun. Tapos balita ko, sabi sa mga reports ay nasunog yung original ano ito, original na pwesto. Tapos ilang beses na ni-renovate, ni-rebuild. Tapos ngayon, standing strong. Yun yung mga kasabihan na ang food business, swerte mo na kung maka 5 years ka. Ay are, since 1888 pa. Kasi Bonifacio, sa si Rizal, mahilig daw sa pancit dindini at ari ang kanilang pancit canton gisado. Wow. Grabe naman yan. Napakasarsa naman yan. Wow. Yan natin ng pork, liver. Sarap ng sarsa. At isa pang na-survive ng Toho, kasi tayo, let's look back 5 years ago. Ano yung trend sa pagkain nun? Ibang-iba na sa trend sa pagkain ngayon, di ba? 5 years ago lang yun. Imagine mo, since 1988, ilang trends, ilang generations ng mangangain, ng pagkain, ng panlasa, ng trends ang nalampasan ng Toho Panciteria Antigua. Cooking and serving these legendary dishes na ang sabi nila ay kinain ng ating mga bayani. Sarap ka combo na rin pancit itong itong Shanghai. Noong unang panahon kaya, nung nagbukas to, yung late 1800s, early 1900s, pag may birthday yan kaya sa mga bahay, journey din, pancit, saka Shanghai. Kaya nga sabi ko, if this was good talk. Kung tatanungin ako, kung ano mas gusto kong combo, yung combo ni Jose Rizal o ni Andres Bonifacio, hirap pumili eh. Siguro as a combo, yung combo ni Rizal, yung yang chow, pancit canton, saka Shanghai, pero ang favorite dish ko din eh, aring asado. Solid na rin. Tapos, sasamahan mo ng yang chow, napaka-solid. Tingnan natin kung bagay din sa Kasi si Bonifacio daw, asado sa pancit eh. Testing. Ano, ganyan ito ba? Oh, naparami. Napalaki. Yain na. Baka naman maluugan. Yan. Ay, hindi ka napapaibig dyan. Tinabago ko na. Nung nasubukan ko na toppings yung asado sa kanton, yung combo na ni Bonifacio ang mas nagustuhan ko. Pero kung ano man, actually, hindi naman ito yung first time na kumain kami din eh. Maraming masasarap dito sa Toho Panciteria Antigua, a legendary restaurant that survived the test of time. So they must be doing something right. Kaya kailangan mo matibusan itong pagkain nila para malaman mo kung bakit ang oldest restaurant in the Philippines ay hindi lang nagsusurvive, kundi nagtathrive. Dito na natatapos ang ating oldest restaurants in Manila Food Crawl, pero for sure, nabitin kayo. Darin tayo sa Binondo. In case to miss it, ay kumain tayo ng 36 street food in 36 hours in Binondo. Panoorin nyo dito, must watch yun. At syempre, huwag kakalimutan, click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.